Si Limao na mukhang nasa edad 50 ay 70 taong gulang nagtrabaho sa post office bago magretiro. Pagkatapos ng pagre-retiro, si Lee, na gustong kumita ng pera, ay nagsimulang magtrabaho bilang isang mortician. Bagamat mahigpit itong tinutulan ng kanyang pamilya, si Lee, na may matatag na personalidad, nagpumilit na gawin ang trabahong ito at nagpunta pa sa Wuhan para matuto ng mga teknik tungkol sa gawaing ito. Dahil sa kanyang namumukod tanging kakayahan, mabilis siyang naging sikat na mortician na may malaking kita. Ilang taon na ang nakalilipas, pumanaw ang kanyang asawa at mag-isa siyang tumira sa kanilang apartment. Siya ay may isang anak na lalaki, ngunit halos hindi sila nag-uusap. Si Lee, isang disenteng lalaki na may magandang kita pagkatapos na mamatay ang kanyang asawa, ay naset up sa blind date ng maraming beses. Ngunit wala siyang nagustuhan sa kanila hanggang sa nakilala niya isang araw ng hating gabi, habang naglalakad siya pauwi pagkatapos ng trabaho ang isang babae sa kalye ang humiling sa kanya na magpamasahe. Ang babaeng ito ay si Liu Yuan, na 30 taong mas bata kay Limao. Pagkatapos ng espesyal na masahe na ito, naging regular na customer si Lee ni Liu Yuan. Sa paglipas ng panahon, minahal ni Lee si Liu at madalas na pumunta si Liu sa kanyang tahanan upang maglaba at magluto para sa kanya. Hiniling ni Lee kay Liu na huwag nang gawin ang trabahong ito. Nangako si Lee na bibigyan siya ng allowance kada buwan at magbabayad ng retirement insurance fee para kay Liu upang kahit mamatay siya, makatanggap si Liu ng buwanang pensiyon mula sa gobyerno pagkatapos ng edad na 55. Sa ganitong paraan, sumang-ayon si Liu kay Lee at huminto sa trabaho. Simula noon, tinawag ni Liu si Lee ng Dudley. Si Lee ay isang napakatipid na tao. Hindi man lang siya nakabili ng mga gamit para sa apo, dahil halos lahat ng kinikita at ipon niya ay ginastos niya kay Liu. Binalak niyang pakasalan si Liu, ngunit hindi nagtagal ay naging walang kabuluhan ang kanyang hiling. Noong gabi ng ika-22 ng Hulyo taong 2010, sinabi ni Liu kay Lee na gusto niyang iwan siya. Tinanong siya ni Lee kung bakit, at sinabi ni Liu na pupunta siya sa Guangzhou para ipagpatuloy ang dati niyang trabaho kung saan mas marami ang binibigay ng mga customer. Ngunit tumanggi si Lee na makipaghiwalay kaya nagsiwalat si Liu ng isang sekreto. Sinabi ni Liu na may asawa na pala ito at may anak sa sariling bayan kaya hindi niya ito mapapangasawa. At saka, hindi lang si Lee ang kanyang daddy. Nang marinig ito, labis na nainsulto si Lee. Hindi lamang ang kanyang pakiramdam ay nalinlang, kundi pati na rin ang kanyang pera ay dinaya ni Liu dahil sinabi nito nung umpisa na wala siyang anak at namatay na ang husband nito. Sinabi din ni Liu na napakatanda na ni Lee para sa kanya at ayaw niyang nakikita ng ibang tao na magkasama sila na malaki ang agwat ng ida nila. Habang naliligo si Liu sa kanyang banyo, itinumba niya ito gamit ang shower head. Sa oras na iyon, nahimatay si Liu, ngunit buhay pa rin. Pumunta si Lee sa kusina, kumuha ng kutsilyo, at pinutol ang ulo nito. Pagkatapos nito, hiniwa niya ang katawan sa 30 square feet na banyong ito gamit ang isang ordinaryong kutsilyo sa kusina. Matapos putulin, inilagay ni Lee ang ulo at mga laman loob ni Liu sa isang bag. Kinaumagahan, itinapon niya sila sa ilog na hindi kalayuan sa kanyang tahanan. Inilagay ni Lee ang mga natitirang bahagi ng katawan sa 2 kahon, nagbabalak siya na dalhin ang mga ito sa ibang mga lungsod upang itapon ang mga ito. Naniniwala siya na hindi mahahanap ng pulisya ang kumpletong katawan hanggat dinadala niya ang mga bahagi ng katawan sa malayo, at hindi rin siya mahahanap ng pulis. Noong ika-23 ng Hulyo taong 2010, 7 a.m., si Limao ay naglakad papunta sa istasyon ng tren. Habang bitbit niya ang isang malaking kahon patungo sa waiting room, hinarang siya ng mga security staff at hiniling na ilagay ang kahon sa conveyor para siyasatin.
Matapos ilagay ang kahon sa conveyor, tumalikod ang lalaki para kumuha ng isa pang kahon. Ang staff, na responsable sa pagsuri sa pakete mula sa screen, ay nakakita ng kakaiba sa kahon, isang bagay na parang karne. Kaya tinanong niya ang lalaki kung ano ang nasa kahon. Sumagot ang lalaki na ito ay baboy at tadyang. Nang makita ng staff ang kanyang pangalawang kahon, naramdaman niyang mas kainahinala ito dahil may isang bagay sa kahon na parang kamay. Pagkatapos ay hiniling ng staff sa lalaki na buksan ang kahon para sa karagdagang inspection. Kalmadong dinala ng lalaki ang dalawang kahon sa isang sulok at sinabing bibili muna siya ng tiket at babalik mamaya para buksan ang mga ito para sa inspection. Pero hindi na siya bumalik. Naramdaman ng security staff na may hindi tama, kaya tumawag sila ng pulis. Pagdating ng mga pulis sa istasyon, binuksan nila ang mga kahon at napag-alamang iyon ay dalawang kahon ng mga bahagi ng katawan, ngunit mga paa lamang, walang ulo o panloob na organo. Ang isang kahon ay naglalaman ng itaas na katawan at ang isa naman ay naglalaman ng ibabang bahagi ng katawan. Ang mga bahagi ng katawan ay maayos na nakaayos. Agad na tinataka ng mga pulis ang pinangyarihan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong maliit na lungsod na ito. Agad na nagtayo ang Bureau of Investigation ng 7-2-3 Case Investigation Team na binubuo ng mahigit 60 may kakayahang pulis. Sinuri muna ng pulisya ang surveillance video ng waiting room at nalaman na matapos iwan ng lalaki ang mga kahon sa waiting room, pumunta siya sa ticket office. Tumingin muna siya saglit sa schedule ng tren, saka pumunta sa window ng ticket at bumili ng ticket bago umalis ng train station. Malabo ang surveillance video, kaya hindi malinaw na makita ang itsura ng lalaki, tanging figure lang ang nakikita. Hinanap ng pulisya ang mga saksi na maaaring nakipag-ugnayan sa sospek sa istasyon at nalaman na maliban sa mga tauhan ng seguridad, ang iba ay walang impresyon sa kanya. Ang pulis na nanatili sa lungsod ng Xiangtan para sa pangungulekta at investigasyon ng ebidensya. Natuklasan na ang isa sa dalawang kahon na iniwan ng sospek ay mula sa isang brand ng repellent. Ang tatak na ito ay isang lokal na tatak sa lungsod ng Jiayo. Ang pinagmulan ng kahon ay nakaturo sa lungsod ng Jiayo. Kaya kinuha ng mga pulis ang portrait at surveillance video ng sospek. At binisita ang mga residente sa komunidad malapit sa lugar kung saan sinundo ng driver ang sospek. Maya-maya, may nakakilala sa lalaki sa isang sulyap. Sinabi niya na ang sospek ay si Li Mao, isang sikat na lokal na mortician. Si Li ay hinatulan ng kamatayan para sa intentional homicide.